Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. At syempre bagong lahat, binabati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating mga kababayan sa abroad, maging mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. So ito, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, marami po kasi nagtag sa akin. Maraming nagsabi na ito daw ay kakampi, ito daw ay kasama. So pinanood ko ibang mga video niya, yes. At ako'y humahanga naman sa ating kapatid na ito. So ngayon, dahil nga sa itong ating kapatid ay talagang bumabanat din katulad natin, mainit po siya ngayon sa kay Eduardo Manalo o sa INC, no? Lalong-lalo na po dito po sa mga DDS dahil ang pagkakaalam ko, dahil binanatan nito si Sara Duterte at si Robin Padilla. So para maintindihan natin, ito't panoorin natin. Mo, Robin Padilla, harapin mo ako, hinahamon kita, putang ina ka! Ka inday sayad ka, bukod sa bobo ka, putang ina mo! Humarap ka sa akin, sasampalin kita ng isa! So yan, yung video na yan. So may mga video din ako napanood na sinasabi niya doon na hindi daw siya natatakot sa INC. So, nung sinearch ko, inalam ko, may mga sinabi kasi siya patungkol nga sa mga ginagawa ng INC na kung saan ay nagiging kasangkapan po sila ni Sara Duterte, no? At ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi naman sa pinagtatanggol natin itong ating kapatid. Sa totoo lang, tama naman siya. Sa totoo lang, kung ano man yung sinasabi niya, para sa akin perfect. At kung ano man yung kanyang inilalabas sa kanyang bunganga, base sa mga taong tinitira niya, tama lang yun. Sa totoo lang, kulang pa nga yun eh. Diba? Oh, galit na galit yung mga DDS dito sa kapatid natin na si Guzman. Ano bang mali doon? Tama naman ah. Malibang murahin, malibang sabihing sampalin yung mga taong sakim sa pera at kapangyarihan, na kung saan dahil sa kanilang mga kasakiman maraming namamatay na buhay, maraming nahihirapan, maraming nagdurusa. Mali ba yun? Hindi. Sa totoo kulang pa nga yun eh. Buti nga yan nga lang natatanggap ng mga kupal, mga walang niya, mga siraulo, mga demonyo, mga walang kwentang tao na katulad ng mga pinagmumura niya. Sa ibang bansa talagang pinapalo, bato eh. Sinusunog eh. Ninanakaw ng mga taong bayan, kinukuha, binabawi yung mga yaman na meron siya. O yung politikong nagnanakaw sa kanilang lugar. Kaya isa lang masasabi ko, pero ganun pa man, gusto ko lang ibigay yung mensahe ko dito sa ating kapatid. Kapatid na Guzman. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kaibahan lang natin, nasa ibang bansa ka, ako nandito. Kung ako nga hirap silang patahimikin tayo, nandito lang tayo sa bansa mas pabor ka dyan dahil nandiyan ka sa bansang ibang bansa. Kaya huwag kang sumuko kapatid. Balita ko, marami pang ginagawang issue. Keso, ganito, ganyan, deport na, inano na. Ang hirap sa inyo pag natatamaan kayo Pero isa lang masasabi ko kay Guzman, kung wag kang huminto, wag kang tumigil. Kung ako nga hindi ako nagpatinag sa mga walang yangin Halos lahat ng pananakot, natanggap ko na nga Pero tumigil ba ako? Hindi. Dahil totoo naman yung sinasabi ko. At mas maraming mga Pilipino ang sang-ayon sa mga sinasabi natin. Lalong-lalo na patungkol sa INC. Nako. Sasabihin ko sa iyo, kapatid na Guzman, 99% ang maniniwala sa atin kasi sa hindi. Oo, lalong-lalo na kung patungkol sa INC at saka sa mga, dito sa mga Duterte sasabihin natin, ay nako,
At naniniwala ako, kahit mura-murahin natin yan, mas maraming panig sa atin at mas maraming maniniwala sa atin at mas maraming pabor sa atin. Diba? Eh, hindi ko lang maano to si kapatid na Guzman dahil ako, nahiya naman akong anuhin siya dahil unang-una, nasa ibang bansa siya, baka may kaya tong kapatid natin. Alam niyo naman ako, mahirap lang ako. O, diba? O, pero kung pagtatagpuin yung landas namin, mag-uusap kami patungkol, mas matindi yun pag paghahaluin na dalawa kami magsasalita patungkol sa mga walang ya, hindi ko na alam kung anong, baka kung sa tinimpla na kape, baka para kaming ano yan, para kaming hinalong tsokolate at saka ano yan, mas matapang na, diba? Para kami pinaghalong tsokolate at saka yung purong kape. Baka hindi na kayanin lalo ng ating mga kalaban yung mga lalabas sa amin dalawa na mga salita dahil mas matindi pa sa hanghang ng sili yung aming mga, di ba? Pero isa lang ang mensahe ko sa mga DDS, itanggapin nyo. Huwag kayong magbalat sibuyas. Anong teteng kayo? Takot galit kayo, sinisiraan kayo, sasabihin nyo, si Sara ganun din, galit kasi minumura, mga putang ina ninyo. Ba't di ba kayo manood sa mga vlogger ninyo? Bakit hindi ba binubura ng mga ninyo, mga tao ninyo ang aming PBBM? Hindi ba nila winawalang ya ang aming mga mahal na na lingkod bayan katulad na lamang ni First Lady Lisa Araneta Marcos maging ni Sandro Marcos? Yan ang sinasabi namin sa inyo. Pag kami nagsalita, nasasaktan kayo. Pero kami tinatanggap namin. Kaya nga ang masasabi ko lang sa ating kapatid na si Guzman, huwag ka tumigil, tol. Ako nagsasabi sa iyo. Huwag ka magpasindak sa mga yan. Masindak ka kapag nakuha na ako, kapag naano ko ng mga tolonggis na yan. Sa akin pa nga lang, walang magawa yung mga yan. Nandito tayo sa Pilipinas Sa iyo pa, na nandiyan ka sa ibang bansa. Mas pabor ka nga Inggit nga ako sa iyo dahil nandiyan ka sa ibang bansa Diba? Pero isa lang masasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan. Suportahan natin itong kapatid natin. Ako, maraming mga vlogger dyan, hindi naman nag-i-endorso. Kasi takot na baka mas maanuhan siya. Baka natatakot, baka mas dumami pa yung nung in-endorso niya. Hindi tayo ganun. Diba? Sa mga kababayan natin, suportahan natin itong kapatid natin. Guzman. Yan ang kanyang apelido. So, isa lang masasabi ko din sa mga DDS, pasensya kayo dahil nasa panig ng katotohanan at nasa panig ni Pangulong Ferdinand Marcos yung mga katulad namin. Na kung saan, kung nagsasalita man kami dito ng maahanghang, ba't di kayo magsalita din ng maahanghang? Takot kayo? Diba? Yung sinasabi namin sa inyo, iba kapag kakampi ka ng tama. Iba pagkakampi mo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba pagkakampi mo ang gobyerno. Yan lang ang masasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sa ating kapatid na si Guzman, tuloy mo lang yan, tol. Tuloy mo lang yan. Tama naman yung sinasabi mo. Pinakinggan ko yung mga sinabi niya, yung mga nagiging reaction niya, wala akong masabi. Okay, totoo naman. Diba? Doon sa mga followers ko, sa mga subscriber ko, ito pinagbigyan ko na kayo. Dahil sa maraming nagtatag maraming nag-ano na kung pwede samahan ko, kampihan ko si Guzman. Ito na. Para sa ating mga kababayan. So, kaya sa ating mga kababayan, suportahan niyo po itong ating kapatid, si Guzman. So, kaya isa lang ang masasabi ko sa ating mga kababayan, alam nyo kung nagsasalita man kami ng mga mababagsik na salita, yan ay dahil na rin sa kabagsikan at kalupitan ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan na kung saan ginagamit yung kanilang pagiging maimpluwensya, ginagamit yung kanilang kapangyarihan, ginagamit yung marami silang ginagamit para lamang makuha nila yung gusto nila na kung saan sila lang nakikinabang. Kaya po tayo nagsasalita dito dahil sa may pinagtatanggol ho tayo. Hindi lamang po ang ating mahal na Pangulo. Unang-una, hindi lamang po ang ating mahal na Pangulo ang pinagtatanggol natin dito o ang administrasyong ito, kundi ang mga Pilipinong pinapaniwala ng mga kasinungalingan katulad na lamang po nito ni Sara Duterte at ng kanilang mga kakampi. So kaya po kami nagsasalita.
No? So, sa ating mga kababayan, so muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po ang pagmamahal sa ating nabayan. Maraming salamat po.